are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime, and as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. Bilang isang ama, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para may pagkaloob ang pangunahing pangangailangan ng aking mga anak. Mapalad tayo na meron tayong isang ama na nasa langit na ibibigay lahat ng ating pangangailangan sang-ayon sa kanyang panukala sa bawat sa atin. Kilalanin natin ang husto, ang ating mapagmahal at mapagbigay na ama sa pamamagitan ng mensahe na ihahatid sa atin ngayon ng Pangulo ng North Philippine Union Conference, Pastor Romeo Mangiliman. Isang kabataan ang lumapit sa kanyang ama. Ang sabi, "Ama, nais ko sa aking graduation, ang ibibigay mong pinakaregalo ay isang sports car." Hindi umimik yung ama. Noong disperas ng kanyang graduation ay muling lumapit sa kanyang ama. "Ama, nasaan na yung regalo mo sa akin na sports car? Alam kong kaya mong bilhin sapagkat ikaw ay mayaman." Kinuha ng ama sa isang sulok ang isang nakabalot na regalo. At ang sabi sa kanyang anak, "Son, I am proud of you and I love you." At pagkatapos inabot sa kanyang anak ang nakabalot na regalo. Subalit nung buksan ng anak na ito ang regalo, nakita niya ay isang Bible. Galit na galit yung anak ang wika, "Ama, sa dami ng iyong kayamanan, ang regalo mo sa akin ay isang Bible? Ama, ikaw ay isang lalaking ang alam mo lang ang iyong salapi. Napakadamot mo." At ang sabi ng kabatang ito, "Ama, hindi na ako muling babalik sa bahay na ito." Dumating ang isang linggo, hindi na nga nagbalik ang kabatang ito sa bahay ng kanyang ama. Dumating ang isang buwan. Hindi lang mga buwan ang nakalipas, kundi pa naman mga taon. Nagkaroon na siya ng sariling negosyo at sariling pamilya. Isang araw naisipan niya ang wika, "Ano kaya ang ginagawa ng aking ama sa tahanan?
Ang aking ina ay matagal nang patay, nag-iisang aking ama. Ano kaya kung dalawin ko siya sa isang araw? At bago nagawa ang pagdalaw sa kanyang ama, dumating ang isang sulat na galing sa abogado ng kanyang ama. At ang sabi ng sulat, sa ganong petsa tayo ay magtatagpo sa bahay ng iyong ama 9:00 ng umaga. Subalit ang wika ng sulat, kinalulungkot kong sabihin sa iyo, ang iyong ama ay 1 linggo nang nailibing. Nalungkot siya. Dahilan sa kanyang galit noon, namatay ang kanyang ama, hindi man sila nag-usap. At nung umagang yun ay kanyang hinanap yung Bible na kanyang iniyagis sa sulok. At kanyang nakita ang Bible na ito punong-puno ng alikabok. At kanyang itong pinagpagat pagkatapos binuksan ang Bible na binigay ng kanyang ama. At nung kanyang buksan ang Bible, merong susi, ito ay susi ng kotse na nahulog galing sa Biblia. At ito ang susi ng kotse na kanyang gusto, sports car. Ano kaya kung ang Bible ay kanyang binuksan, di sana ang susi ay kanyang nakita? At doon sa Bible ay nilagyan ng kanyang ama ng isang naka-underline na text at gusto kong basahin sa iyo, kaibigan. Ito ay nasa San Mateo Kapitulo 7, versikulo 11. Ito ang sabi ng Biblia. Kung kayo nga, bagamat masama, ay marunong mangagbigay ng mabuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit na magbibigay ng mabuting bagay sa nagsisihingi sa Kanya. Kaibigan, kung tayong mga magulang ay marunong magbigay ng mabuting kaloob sa ating mga anak, gasino pa kaya ang ating Diyos na nasa langit? Halimbawa, ikaw ay may anak at pagkatapos ang anak mo ay umihingi sa'yo ng pera, ibili ng damit o kaya ng kanyang project. Ikaw ay may pera naman. At pagkatapos sabihin mo sa iyong anak, anak, hindi kita maaaring bigyan ng salapi. At pagkatapos ang anak mo ay tumalikod na malungkot, masaya ka ba? Alam mo kaibigan, kapag ka ang ating mga anak ay masaya, masaya na rin tayo. Ito ang sinasabi ng Biblia na pangako ng ating Panginoon sa Kasulatan Deuteronomio. Ang ibig sabihin ng kaibigan ng Deuteronomio ay repetition. Ito ay natala sa Kapitulo 28, versikulo 11 hanggang 14. Narito kaibigan ang pangako ng ating Panginoon. At ikaw ay pasaganain ng Panginoon sa kabubuti mo, sa bunga ng iyong katawan at sa bunga ng iyong mga hayop, at sa bunga ng iyong lupa, sa lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang upang ibigay sa iyo. Bubuksan ng Panginoon sa iyo ang kanyang mabuting kayamanan, ang langit, upang ibigay ang ulan sa kanyang lupain sa kapanahunan, at upang pagpalain ang buong gawa ng iyong kamay. At ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa, at ikaw ay hindi ihiram. At gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot. At ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka mapapasailalim kung iyong didinggin ang mga utos ng Panginoong Diyos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito na iyong susundin at gawin. Kaibigan, narito ang pangako ng ating Panginoon. Pinangako sa bansang Israel. Subalit kung tayo ay tatanggap kay Kristo Jesus na ating tagapagligtas, ang wika nga ni Apostol Pablo sa Galacia, tayo ay maging anak ni Abraham, tagapagmana ng mga pangako na ibinigay ng Diyos sa kanya. Pinangako ng Diyos ang masaganang pamumuhay. Hindi panukala ng Diyos, kaibigan, para sa iyo ang maghirap. Sapagkat ang kanyang mga anak sa Biblia, si Abraham ay pinagpala ng Diyos. Si Isaac, pinagpala ng Diyos. Si Jacob, bagamat siya mandaraya, pinagpala ng Diyos, kaibigan.
Si Job, pinagpala ng Diyos. Kaya nga, ang panukala ng Diyos ay pagpapalain tayo. Hindi panukala ng Diyos, kaibigan, maghirap ka, maghirap ako. Hindi ng panukala ng Diyos. Kaya nga, ang sabi sa ating banal na kasulatan, sa aklat ng mga awit, Kapitulo 37, versikulo 4 at 25, ang wika ng Biblia. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at ibibigay sa iyo ng nasa ng iyong puso. God is going to give the desire of your heart. Kaya ang sabi nga ni Haring David sa versikulo 25, ako'y naging bata at ngayong matanda. Gayunmay, hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan niyang kanyang lahiman ay nagpalimos ng tinapay. Kaya kaibigan, ang Diyos na iyong pinaglilingkuran ay isang generous God. Hindi nais ng Panginoon na tayo maghirap. At meron pa ngang sinasabi sa Biblia, kapatid, dito sa aklat ng mga awit, Kapitulo 35, versikulo 27, ito ang sabi ng ating Biblia. Nalulugod sa kaginhawaan ng kanyang mga anak o ng kanyang lingkod. Ang Diyos, kaibigan, kapag tayo ay nakikitang pinagpapala, nalulugod, natutuwa ang Diyos. Kaya nga kapag tayo ay naghihirap sa ating pamumuhay, hindi ito ang panukala ng Diyos. Nalulugod ang Diyos na kapag tayo ay pinagpapala. Ang sabi nga sa una pa, magsiyaw nawa ng kagalakan at magsayahan ang nagsisiganap ng aking katuwiran. Oo, magsasabi nawa silang palagi, dakilain ang Panginoon na nalulugod sa kaginhawaan ng kanyang lingkod. Natutuwa, God has a pleasure in the prosperity of His servant, ang sabi sa wikang Ingles. Kaya kaibigan, kapag tayo ay pinagpapala, tayo ay isang anak ng Diyos na ang kanyang katugunan ay nalulugod ang Diyos. Ano pang sabi sa ating Biblia? Sa aklat na sulat naman ng pantas na lalaki, ang pangalan niya ay si King Solomon. Dito sa mga awit o dito sa Kawikaan, Kapitulo 10, versikulo 22, ang pagpapala ng Panginoon ay nagpapayaman. Bakit kaya ito nasabi ni Haring Solomon? Ang sabi niya, the blessings of the Lord will make one rich. Hindi sinasabi ang blessing ng Panginoon ay nagpapahirap sa atin. At ang sabi pa sa huling bahagi, at hindi niya idinadagdag ang kapanglawan. Sa makatwid, yung blessing ng Panginoon, kaibigan, ito ay nagpapayaman sa atin. Alam ni King Solomon ang sinasabi niya sapagkat sinasabi sa 1 Hari 10:23, walang sino man naging hari na nauna sa kanya at pagkatapos niya nakasingyaman ni Haring Solomon. Kaya kaibigan, ikaw ay nais ng Diyos, pagpalain ka. He is a generous God, kaibigan. Sapagkat nais niyang ibigay ang nasa ng iyong puso. Ngayon ang tanong, papaano natin matatamo ang mga pagkapala ng Diyos? Alam mo kaibigan, napakabuti ng Panginoon. Sa Gospel of Matthew, chapter 6, verse 33, ang wika doon, datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at pawang idaragdag sa inyo ang lahat ng mga bagay. Kaibigan, hindi sinabi ng Diyos sa atin, kapag ikaw ay hinanap mo ang kanyang katwiran at ang kanyang kaharian, pagpapalain kita na spiritual. Hindi eh. Ang sabi ng Biblia, lahat ng ating kailangan ay pawang idaragdag sa atin. Ano bang kondisyon sa Bible, kaibigan, na kapag ating sinunod ang kalooban ng ating Diyos? Dito sa aklat pa rin ng Kawikaan, Kapitulo 11, versikulo 24 at 25, ganitong ating mabasa. May nagsasabog at tumutubo pa, at may umahawak naman na higit kaysa karampatan, ngunit nauwi lamang sa pangangailangan. Ang kaluluwang mapagbigay ay tataba,
at siyang dumidilig ay madidiligan din. Napakaganda ng pagkasabi sa English. The generous soul, ang wika doon, I will make one rich, kaibigan. Ito ang panukala ng Diyos. Nakita ni Haring Solomon yung mga nagtatanim ng trigo sa kanyang kapanahunan. Ako'y nakaranas na magtanim ng palay. Kapag ka ikaw ay kukuha ng binhi ng palay sa sako, ang gagawin mo, kaibigan, ay dadakot ka at pagkatapos yung gagawin na ganito at pagkatapos ang kamay mo ay bubuksan mo. Hindi maaring mag-spread ang binhi kung ang kamay mo ay hindi mo bubuksan. So kinakailangan, kaibigan, kapag ka ikaw ay dumakot ng palay o ng binhi sa iyong kamay, ang gagawin mo ngayon, bubuksan mo ang iyong kamay. Kaibigan, nais ng Diyos na buksan natin ang ating mga kamay. Kasi kapag ka ang ating kamay ay sarado, anumang pagkapalang dumating, anong mangyayari? Lampas-lampas. Pero kapag ka ang ating kamay ay bukas, kapag ka dumating ang pagpapala, kaibigan, ating masasalo ang pagpapala ng Diyos. Nangangulugan na kapag ka ang ating kamay ay bukas, handa tayong magkaloob sa pangangailangan ng ating simbahan at sa pangangailangan ng ating kapwa. Meron akong nakitang isang TV na patalastas, kaibigan. Merong isang lalaki, samantalang nakaupo sa upuan, merong isang babaeng lumapit sa kanya samantalang kanyang kinakain ang pinakalas na biskwit. At nung ito'y sana kanyang kakainin, ang sabi ng matanda, Ginoo, pwede po bang palimos? Ang ginawa ng lalaking ito, hinati yung biskwit at pagkatapos ngayon, ay binigay ang kalahati sa matanda at ang kalahati ay kakainin pa niya. Samantalang nakain ang marami. At nung kanyang ibinigay yung kalahating biskwit sa matandang babaeng nagpapalimos, all of a sudden, the old beggar lady naging beautiful lady. Siya pala ay isang diwata. At ang sabi ng beautiful lady ito sa isang diwata, make a wish. Anong wish niya? Ang sabi niya, gusto ko ng red sports car. All of a sudden, yung red sports car ay bumagsak galing sa langit. Pero ang problema, kaibigan, kalahati lang ang sports car. Sana kung kanyang ibinigay ang buong kapiraso ng biscuit, disin sana, ang kanyang tatanggapin ay buong sports car. Kaya kaibigan, dapat nating buksan ang ating mga kamay. Ano pa sabi ng ating Biblia? Alam mo, kaibigan, pagka pala tayo ay tumutulong sa mga tao nangangailangan, ito ang sabi ng Biblia. Kawikaan, Kapitulo 19, versikulo 17. Ang naawa sa dukha ay nagpapautang sa Panginoon, at ang kanyang mabuting gawa ay babayaran sa kanya uli. Tanong mo, kaibigan, hindi ka kayang bayaran ng taong dukhang yon, nagpapalimos. Pero kapag ka pala ikaw ay tumulong sa kanya, bukas ang iyong palad sa kanyang pangangailangan, ikaw ay nagpapautang sa Diyos. At ang Diyos ang siyang magbabayad sa utang ng taong iyon sa iyo. Ito ang sabi ng pantas na lalaki. Kaya kaibigan, kinakailangan bukas ang ating mga kamay. Ang pangalawa, puntos na kaibigan na aking nais ibigay sa iyo. Upang ating tanggapin ang pagpapala, anumang klaseng pananampalatay mayroon ka. Pero itong sabi ng ating Biblia, Malakias Kapitulo 3, ating simulan sa 7. Mula ng mga kaarawan ng iyong mga magulang, kayo'y nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. Sabi ng Panginoon ng mahukbo. Ngunit inyong sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos? Gayunmay, inanakaw ninyo ako. Ngunit inyong sinasabi, saan ka namin ninakawan? Sa mga 10 bahagi at sa mga handog. Tingnan mo, kaibigan, maaring ang tugon ng tao, Panginoon, paano kami magnanakaw sa iyo? Nasa langit ka at kami nasa lupa. At ang sabi ng Panginoon,
Mga sumpa kayo. Kapag ka pala, yung para sa Diyos ay hindi natin ibinalik, kaibigan, tayo ay nagnanakaw sa Diyos. Kaya sabi sa 9, kayo mga sumpa na sumpa, sapagkat ninyo akong nanakawan sa mga katuwid bagay nitong buong bayan. Dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa mga bagay nito, sabi ng Panginoon ng mahukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at iuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Kaibigan, narito ang sinasabi ng ating Panginoon. Kapag ka pala yung para sa Diyos, para sa simbahan ay ating pinagkaloob. Alam mo kaibigan, kapag kayo nagkaloob ng 10 bahagi sa iyong kinita at magbigay ng handog, ito ay ibinibigay mo sa Diyos. At isang paraan lang na tanggapin ang iyong kaloob sa isang simbahan. Kaya sabi ng Panginoon, ibalik ninyo yung 10 bahagi sa iyong kinita. Magbigay ka ng handog. Kaibigan, ito ang pangako ng Diyos sa iyo at saka sa akin. Na dapat kapag tayo nagtiwala sa Panginoon, yung ating tinanggap sa Kanya ay ating muling ibabalik sa ating Panginoon. Kaibigan, pararami ng Panginoon, ng generous Father, yung ating mga tinatangkilik, yung ating mga nasa kamay, sapagkat ang Diyos ang nagbibigay. Tayo manalangin. Mapagpala at dakila po naming Diyos, napakabuti po ninyo. Ang maraming pagkapala ay inyong pinagkakaloob sa inyong mga anak. Ito po ang inyong pangako. Tanggapin nawa ng aking kaibigan o Diyos ang iyong pangako sa bawat isa. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, muli ako nag-aanyaya sa iyo. Meron tayong susunod na pag-aaral. Paganda ng paganda, kaibigan, ng ating pag-aaral. Mga devotional messages na ating kapulutan ng aral kung ating pag-aralan, pakinggan ang sinasabi ng ating Biblia. Muli, pagpalain ka ng Diyos, kaibigan. Sumayo nawa ang kanyang maraming pagpapala hanggang sa tayo ay muling magkakasama sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Pagpalain ka na ng ating Panginoon. Isang mag-asawa ang dumalaw sa ating tanggapan at nagsabing sila'y pinagpala ng kanilang napanood ang ating mga programa sa telebisyon. Nagpunta sila sa ating tanggapan para mag-request ng patuloy na pag-aaral. Alam ko kaibigan, ikaw din ay pinagpapala ng iyong mga napapanood dito sa Hope Channel Philippines. Nais naming makilala ka. Tumawag ka o kaya mag-text. Kami masaya na isama sa aming mga dalangin o kaya'y sulatan, makipag-communicate sa iyo para matulungan ka sa iyong patuloy na pagkilala sa Panginoon. Pagpalain ka ng ating Diyos. I love traveling around the world and observing the different customs people have and the way that they greet. Of course, much of the Western world, they shake hands, but they have a unique custom in the Philippines that you really only find there to the same degree. When you meet someone and you like them, you show your love by taking a picture. I'm standing online to have a picture with Pastor Doug. They got families and they feel like it just is part of a relationship. When you snap a picture with someone, you become an eternal friend every time they look at the picture. And the family has friends, and they need to be in the picture too. You know, they don't want to hurt anybody's feelings and make them feel left out. And so everybody's included in the picture. So we're even going to take a picture of the whole country of the Philippines to make sure we don't leave anybody out. Gotta fix my smiley muscles. Calisthenics. And if you really love them, you take another picture. And another. Again, 1, 2. Pastor, one more picture, Pastor. One more picture. And I really knew they loved me when then they said, could we have one more? Just as I was stepping on the plane. I'm serious.